Mga kamanok, naandito na naman kami sa Iki Mura. Pangatlong beses ko na nga itong pagpunta dito, ngayon ko lang na-video itong mga magagandang bulaklak. Bago ka kasi makapasok sa loob ay makikita mo muna ang iba't ibang klase ng bulaklak. At meron ring mga pananim na gulay. Ito pala yung araw na pupunta sana kami sa sunflower. Pero nga bago kami makapunta doon, dito muna kami dumaan. Dinaan nga muna kami dito ni Ate Erin gawa ng naghahanap rin siya ng kangkong. Indonesian gin, abay hanap rin ay kangkong. Anyway, syempre mga gulay nga andito at mga isda, magpapabudol na naman tayo. Kumuha nga ako dyan ng sili at talong. Ito ngayon nakita ko na naman yung okra kaya nakailang dampot na naman ako. Halos para-parehas nga lang naman ang presyo ng mga okra pero mas pinili ko yung medyo pahaba. Nagmahal nga talaga ang ibang mga gulay dito pero ikaw na lang hindi. Charis. Sa kahit anong klase ng luto natin ay dapat hindi mawala ang luya. At buti nga at may nasaktuhan na naman ako na sale. Dito kasi sa bandang ito ay dito mo makikita yung mga nakakalahating presyo na. At syempre nga dinagdagan ko ng pagkuha ng laurel. At buti nga rin ay nakita ko tong bawang. At dahil nga umaasa lang ako kay tatay ng sibuyas kaya hindi na ako gumagamit ng bawang pero wala naman tinda si tatay. Sa supermarket nga ay makikita mo yung nagtaas talaga ang mga presyo. Kaya nga siguro kahit sila nanay itatay hindi na rin makapagbenta. Dumampot nga rin ako ng string mushroom gawa ng asar pa yan itong ilagay sa noodles. At sa mga sushi lovers dyan, abay eto na. Sa totoo lang, hindi po talaga ako kumakain ng sushi. Sushi na may fresh na isda, ay di mo talaga ako mapapakain yan, be. Pero syempre kaya kong gumawa ng sushi, yung mga vegetable ang nasa loob. Dito nga po sa Iki Mura ay hindi lang mga gulay, mga iba't ibang halaman, meron rin silang mga seafoods na binibenta rito. At syempre nga may kataasan ng presyo, pero syempre meron rin namang mga ilang-ilang mura. At meron rin naman dito 115 pesos na isda, yung isang peraso malaki na rin. Sabi ko nga ay magpapaksiw sa gata, kaya ayun dumampot po ako ng isa. Pero alam mo ba na si kuya ay talagang binigyan kami ng kakaibang presyo? Charis. Ito nga pala ay kumuha rin ako nito para sabi ko piprituhin ko rin. Ito nga ay kung sa presyo ng Pinas ay 100 plus. Ay nako, kung talagang marami nga lang lagayan ng ref, ay talagang dumampot ako dito kahit 4. Diba nga sarap talaga nitong sabawan or paksiw sa gata? Pagkatapos mo nga ilagay sa lagayan ng isda ay pwede mo na rin siyang ipalinis dito. At syempre nga libre lang naman. Pwede mo nga rin siyang ipahati na kaya lang syempre sabi ko wag na. At nga pinag-iisipan ko pa kung iihawin yan. Ay nako. Pagkatapos ng malinisan ni kuya ay nagpa-picture kay senpai ay sakto naman ay andyan siya ay nakisabay na rin. At alam mo bang nung araw na yan ay nako. Dapat siguro laging kasama si senpai Leona. Uy! Gawa ng yung presyo ng isda ay talagang binigyan ng discount. Yung 115 pesos ay siguro naging 70 pesos na lang yun. Pagkatapos nga namin ay ito'y nagbayad na kami. Abay wag ka na magtaka pag ganito ang presyo mo mabibili pagkatapos mo mamili. Mag-asikaso na pagpa-Japan para ma-experience mo na rin. Salamat sa panonood. Jane!